Habang dumatagal, may iba't iba tayong natutuklasan sa ating pag-aasula. At isa na rito ang paiba-ibang anyo ng asula. Iba-ibang kulay, iba-ibang sukat. Welcome back to our channel mga kabakyards, mga kaasulat, mga kabayang OFW. Sa mga bago pa lang sa channel na ito, dito pinag-uusapan po natin mga makabuluhang bagay-bagay na maaari nyong gayahin o pagkunan ng idea upang mapalago ang ating kapaligiran at nang maging produktibo ang ating buhay. Kaya huwag nyong kalimutang pindutin ang subscribe na salita sa baba, pati na rin yung bell icon nang ma-notify kayo kung may bago tayong video. At paminsan-minsan, babahagi rin natin sa inyo ang kagandahan ng kalikasan ng ating inang bayan na alam kong bihira lang nasisilayan ng ating mga kabayang OFW. Kaya pindutin nyo na rin yung like icon. Itong mga nakarang araw, napapansin natin niya, yung asula pala ay may iba't ibang kulay o nag-iiba ng kulay. May yellowish, may brownish or reddish, at nag-iiba rin ng sukat o size nito. Aalamin natin sa episode na to kung ano ang ibig sabihin ng iba't ibang anyo ng azula. Ito ang tatlong azulang nakuha natin sa tatlong pond natin. Kukumpara natin ngayon ang mga tubo ng azula nakuha sa iba't ibang pond. Ito yung sa unang pond, ito yung pangalawa, at yun ang pangatlong pond. Yung sa unang pond at sa pangatlong pond, may common denominator ang dalawa. Ang pundasyon na inilagay natin sa una at pangatlong pond ay may halong lupa. Samantalang ang sa pangalawang pond, wala po tayong inilagay na lupa doon sa ilalim ng tubig. Puro lang dumi ng rabbit at balat ng saging ang ginawa nating pundasyon. Kung makikita natin, ang tubo ng asula na walang halong lupa ay walang problema. Makikita natin sa malayuan, obvious na matingkad ang pagkaberde ng dalawang asulang nandito sa pangalawang pond at saka pangatlong pond. Pero sa malayuan din makikita natin na maliliit ang asulang nasa pangatlong pond. Matagal na itong maliit at inantay lang natin na siyang dumami dahil nga bakit ito maliit itong nasa pangatlong pond ay matagal itong nasa ilalim lang ng lilim at malalim na tubig. Opo, dahil ito sa malalim na tubig at sobrang lilim na hindi na siya naaarawan. Dahil first day of the month ngayon, maglalagay tayo ng abono sa ating mga pond. Ugaliin na natin every first day of the month, magdadagdag ng abono. Ilalagay natin ang konting balat ng itlog at konting balat ng saging. Samantalang itong unang pond natin, may nangyayari siya ngayon. Makikita mo medyo hindi na matingkad ang pagkaberde niya at may ibang asulan na lumiliit at ang iba ang kulay. May nagkulay yellowish
may nagkulay brown. Ito po ay dahil sa nung nakaraang buwan ng Oktubre, hindi tayo naglagay or nagdagdag ng abono sa Azula pond natin. Simula noon, ito nagkaganito na siya. Ito na po ngayon ang ating unang pond na tinubuan ng lumot. Pag-iiba ng kulay ng Azula dito, dalawang kulay nakikita natin, yung kulay brown at kulay yellowish. Ang kulay na yellowish po ay isang simbolo or sign na kulang sa nutrients ang Azula. At yan din po ang isang sign ng sobrang init, yung nag-yellowish. Pero yung nag-yellowish na sobrang init, dahil sa sobrang init ay maliliit na Azula. Ito, na-maintain niya yung size niya pero nag-yellowish. Ang duda ko dahil yung lumot kumukuha din ng nutrisyon sa tubig. Kahit sa hangin, inaagawan ng lumot ng nutrisyon o kakumpetensya ng Azula ang lumot sa pagkukuha ng nutrisyon kung meron mang nutrisyon sa tubig. At yun po ang dahilan kung bakit nag-yellowish yung ibang kulay ng Azula dito. Ito namang kulay na brown, ayon sa mga pagsasaliksik natin, yung pagkukulay brown ng Azula or brownish hanggang sa parang reddish ay dahil daw ito sa malamig na klima. May Azula talagang nag-iiba ang kulay, nagkukulay reddish or brown or parang brown na may pagka-red or red na may pagka-brown. Yun, pagka ganun daw ay dahil po yun sa kalamigan ng panahon. Tuwing malamig ang panahon, yan po ang magiging kulay na Azula. Pero hindi naman siguro lahat ng species ng Azula ang nagkukulay brown. Pero yun po ay natural na reaction ng Azula sa malamig na klima. Yung pagiging brownish or reddish ng Azula ay hindi talaga problema ito, kundi natural na reaction ng Azula sa malamig na klima. Kaya wala tayong dapat na ikabahala doon at dapat gawin. Ang problema lang doon sa nag-iibang kaanyuan ng Azula ay yung nagiging yellowish siya at saka maliit ang size nito. Pero ito naman ay nagagawan din ng paraan. Hindi talaga ito ikakamatay, kalaunan mamamatay ang Azula. Dahil nagagawa natin ito ng paraan, yung pagiging yellowish, kakulangan ng nutrisyon at pagiging kakumpetensya ng Azula, ang moss or lumot ay kalaunan masusolve din yun. Dahil pag namatay na yung lumot, wala nang magiging kakumpetensya ang Azula sa pagkuha ng nutrisyon. Kaya magiging babalik ulit ang kulay ng berde nito at saka bibilis din ang pagdami, paglaki ng Azula. Yung kaliitan naman, nagagawan din natin ng solusyon yun. Yun nga lang, ang problema doon, itong mga dalawang to ay medyo maaabala ng konti ang pagdami ng Azula, pero hindi talaga ganun kalaki ang problema. Yun lang po ang napapansin natin sa mga iba't ibang anyo ng Azula na nararanasan natin dito sa ating tatlong pond. Sana po may naibahagi na naman ako sa inyo ay isang makabuluhang bagay sa episode na to. At muli po, maraming salamat sa pagsusubaybay sa ating channel. Hanggang sa muli po.